At kami mo yung katabi. Praise God. Sabi mo, understanding the power within us. Amen. Understanding the power within us. Pwede na tayo makaupo. Kahit kayo'y nakaupo na. Joke. Praise the Lord. Hallelujah. So, pagpapatuloy pa rin ito mga kapatid ng what is the purpose of the Holy Spirit part 2, no? Hindi po natin siguro matatapos nito dahil mahaba, no? So, ating topic ngayong umaga ay understanding the power within us. Yan, no? So, may power pala ako, Pastor? Yes. Paano? Doon sa naka-receive na ng Holy Ghost. Yan. Sino naka-receive ng Holy Ghost? Taas sa kamay? Di ba? Praise God, no? So, hindi lang yan na-receive, no? Nagpa-function yan. Pero kailangan unawain natin, no? Ang power. Dahil sabi nga sa Acts 1:8, but you shall receive power. Sabihin natin sabay-sabay, power. Amen. Mas malakas pa. Power. Yan. Lakas ng sobrang naman yata ng power yan. Praise God, no? Sabi sa Acts 1:8, you shall receive power. Sabi dyan, after. Yan. After that, the Holy Ghost is come upon you, no? Hindi siya before, kundi after. Yan. Kapag naka-receive ka ng Holy Ghost, ang sabi niyan, you shall receive power. Yan, no? So, kung may power ka, kailangan maunawaan natin. Kaya ang ating topic ngayong araw, understanding the power within us. Yan, praise the Lord. Hallelujah. Number 1, the flesh does no miracles. Yan, no? Yung flesh natin, yung ating katuwang laman, hindi yan ang gumagawa ng milagro. Yan, no? Hindi yan ang pinanggagalingan ng miracles. Hindi yan ang gumagawa ng miracles. Alin, Pastor? Yung ating katawang laman, yung ating flesh, yung ating pagkatao. Hindi yan, praise God, ang gumagawa ng miracle. Praise the Lord. Sabi nga sa letter A, basa natin, John 14:10. John 14:10. Amen. Sabi niya, believest thou not that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, He doeth the works. Yan, no? Mas mismo si Jesus Christ ang nagsasalita dyan. Si Kristo mismo ang nagsasalita dyan. Hindi niya sinabing nagagaling sa kanyang katawang laman ang mga milagro, kundi yung Ama na dwellet sa kanya. Ano yung dwellet? Nananahan. Yan. Yung nasa kanya ang gumagawa ng mga milagro. Yan, no? Praise God. Sabi niya, no, believest thou not that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, He doeth the works. Yan. Di ba pinag-aaralan natin yan, no? Every Wednesday. No? Na pag nagbabasa tayo ng Bible, be careful who is speaking. Is it the Son or is it the Father in the Son who is speaking? No? Kaya sabi niya, no? Kundi yung nananahan, yan, nananahan sa kanya, yun yung gumagawa ng milagro. Yan. Sino ba yung nananahan sa anak? O, pag sabing anak, nagpapatuko yun sa kahayagan niya sa laman, tao. Yan, no? Pero doon sa taong yan, sa Kristo na yan, sa Son of God na yan, may nananahan sa Kanya. Yan, dwelling. Praise God. At buksan sa Colossians 2:9.
Tignan natin kung sino ang nanananahan sa anak. Praise the Lord. So sabi niya sa Colossians 2:9, for in Him, yung Him dyan si Christ, yan yung Son, yan yung tao. For in Him dwelleth, yan, may nananahan sa Kanya. For in Him dwelleth all, hindi sinabing few or some, kundi all, ano pa? The fullness, amen, of the Godhead bodily. Yan, ang buong kapuspusan ng Diyos ay nakay Kristo Jesus. Yan, no? Yan yung pinag-aaral natin sa One God, pag Wednesday, no? Ang deity o yung divine nature ng Diyos ay nasa anak, ay na kay Kristo. Kaya sinasabi dyan sa Colossians 2:9, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Kaya sabi sa 10, and ye are complete in Him. Yan. No? Kaya pag tumanggap ka na kay Lord Jesus Christ, siya na ang iyong sinasamba, kompleto ka na. Hindi mo kailangan maghanap ng iba dahil kay Jesus Christ, kompleto ka na. Yeah, no? For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and ye are complete in Him which is the head of all principality and power. May tataas mo ba sa Godhead? Godhead na nga, may Godhead pa, wala. Pag sinabang Godhead, yun na yung Diyos mismo. Yun na mismo yung nanananahan. Praise God. Hallelujah. Sa ating Panginoong Kristo. Basahin natin sa Matthew 1:20. Tignan natin, Matthew 1:20. Sino ba ang nasa tiyan ni Maria? But while he thought on these things, sino si Joseph. He thought on these things kasi nabuntis si Virgin Mary. Behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Yan, yun nasa tiyan, yun nasa pupunan ni Mary ay banal na spirito. Yan, dyan pala nag-umpisa na. No, nung pinanganak mga kapatid, si Lord Jesus Christ ni Mary, yun, nananahan na ang deity, ang divine nature, ang spirito ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga kahit bata pa lang si Lord Jesus, nung hinahanap ni Mary at ni Joseph, si Jesus Christ, bata pa lang, nangangaral na sa sinagoga. Because of the Spirit that is within Him. Yeah, no? Praise the Lord. Kaya sabi niya, no? Fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost, no? Sino Holy Ghost? Sino Holy Spirit? Si God. No? Basta natin, John 4:24. Praise God. John 4:24. Yan, sabi dyan, amen. God is a spirit. A spirit. Isa lang. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kaya kung sinong gustong sumamba sa Diyos, kailangan sumamba sa Kanya, pero hindi na tapos doon. Sumamba sa Kanya in spirit and in truth. Amen, no? So maraming taong sumasamba sa Diyos. No, maraming taong sumasamba sa Espiritu. Sa Diyos Ama, sa Diyos na Espiritu. Pero hindi enough yun. Maging ang angel, sabi sa James 2:17-19, alam ng angel na ang Diyos ay iisa. Pero bakit, no? Yung mga devils, sabi doon, ay nagtatremble. Praise God. Kasi hindi enough yung knowledge. Kaya sabi niya, no? And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kailangan alam din ang truth. Ano yung truth? Ang Diyos ay nahayag sa laman. Yan. 1 Timothy 3:16. At yung laman na yun na yung Christ. Yan, no?
Kaya nung nahayag ang Diyos sa laman, praise God, yun na po yung Christ. Kaya si Jesus Christ ay may dual nature. No? 100% God and 100% man, dahil nasa kanya nananahan ang Espiritu ng Diyos. Colossians 2:9, in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Kaya sinasabi kanina sa John 14, hallelujah, na hindi po yung anak ang gumagawa ng milagro, kundi yung nananahan sa anak, yung gumagawa ng milagro. Yan, no? Kaya ang ating aralin ay understanding the power within us. Why? Because yung Holy Spirit na na kay Christ, yun din yung Holy Spirit na inyong tinanggap. Isang Holy Spirit lang. Kaya pag naglihans ka, gumagaling not because of you, but because of the Holy Spirit that is in your body. Yan, no? Kaya pag nag-pray ka, walang magiging mayabang, walang magmamalaki, dahil ang Espiritu ng Diyos ang siyang kumikilos, mga kapatid, pag tayo ay sumusunod. Kaya sabi niya, no? Jesus said, the Father that dwelleth in me, He doeth the works. Oh, malinaw na malinaw. Sinabi ni Lord Jesus. Kanino niya sinabi yan? Kay, sino naalala? Philip. Di ba, no? Kay Philip. Praise God. No? Pag tinatanong ko kayo, pag Bible study, parang kabado. Pero pag hindi Bible study, nag-uunahan. No? Praise God. Kay Philip niya sinabi, praise the Lord, no? Sabi mismo ni Jesus, no? Yung nananahan. Dami na doon, ano? Yan ang Tagalog. Yung nananahan. Yan. Yan na nga yun. He that dwelleth in Him. Tapos, no? He doeth the works. Siya yung gumagawa. Yan, no? Kaya kailangan tayo na may Holy Ghost, may faith, at excited na pag naglihans tayo, excited kang makita paano kikilos yung Holy Ghost na iyong tinanggap sa iyong pinagpipray. Dapat ganyan ang ating mindset. No? Mindset, mga kapatid. So, malinaw na sinasabi dito, no? Praise God. At sabi dyan, mga kapatid, letter B, it was God in Him that possessed the true power. Yan. Praise the Lord, no? It is God in Christ that possess the true power. Ano yung possess? Nagmamay-ari. Yan, no? Ang may-ari. Siya mismo ang pinanggagalingan ng true power. Buksan natin sa 2 Corinthians 5:19. 2 Corinthians 5:19. Amen. Yan, lalo mas malinaw pa. To wit, that God was in Christ. You see? God, pag sinabing God, hindi na nagpapatukoy sa laman. Nagpapatukoy na sa kanyang divine or deity or divine spirit. Yung kanyang kalagayan as a holy God, a Holy Spirit. No? To wit, God was in Christ. Amen. At sabi dyan, to God, to wit that God was in Christ, reconciling the world unto Himself. So gumamit ang Panginoon, ang Diyos ng katawan, para maibalik tayo sa Kanya. Yan. Kaya hindi po Diyos ang napako. Ang napako, yung kanyang kahayagan sa laman. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Wala siyang blood. Yan. At hindi siya namamatay. No? Gumamit siya ng katawan. Kaya nga sabi ni King David, Thou hast prepared a body for me. Praise God, no? Nireveal kay King David sa Old Testament, no? Yung mangyayari sa New Testament. Kaya sabi dyan, hallelujah, basahin ulit natin, 2 Corinthians 5:19, to wit that God was in Christ. Hindi sinabing God was in Jesus.
Praise God, no? Ang sabi diyan, to wit that God was in Christ. Kasi yung Christ niya po yung katawan. Yan. Reconciling the world unto Himself. Alam naman natin kung paano tayo na ibalik, praise God, ng Diyos sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang kahayagan sa laman, sa Kanyang bugtong na anak, sa katawan na yan, no? Yun yung napako sa cross of Calvary para mabayaran tayo, no? 1 Peter 1, 19 to 20, ng Kanyang precious blood. Amen. Kaya yung blood ni Christ ay walang tungis. Basta natin, 1 Peter 1, 19 to 20, yung blood ni Christ ay tinatawag na precious. Praise God, precious. Bakit? No? Siya ay ipinanganak ni Maria hindi sa pamamagitan ng tatay at nanay, kundi sa pamamagitan ng Holy Spirit at nanay. Kaya wala pong nalipat na kasalanan. Praise God. Sabi niya, no? But with the precious blood of Christ. Kaya yung blood ni Christ ay precious. Bakit? Sabi niya, as of a lamb without blemish and without spot. Dahil yung blood ni Christ, walang dungis, walang spot, walang kasalanan. Kaya kaya niyang bayaran lahat ng kasalanan ng tao sa buong mundo. Kaya sa pamagitan ng katawan na yan, sa pamagitan ng Kanyang Christ, kaya tayong ibalik ng Diyos sa Kanya. Kaya kinakailangan natin mabayaran sa pamagitan ng cross of Calvary. At nangyayari yun, kailan? Pag tayo ay nabaptize in the name of Jesus Christ. Romans 6:3-5. Buried with Him by baptism. Doon tayo nabayaran. Yan. Doon tayo na ibalik. Kaya to wit, God was in Christ to reconcile us unto Him, kay God, para maibalik niya tayo sa Kanya. Gumamit siya ng katawan para bayaran ka. Pag sumunod ka, na ibalik ka niya sa Kanya. Kaya ikaw ay papasok sa Kingdom of God. Di ba? Malinaw na malinaw ang Bible. Kasi sabi dyan, no? But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Kailan nag-manifest? Nung ipinanganak na ni Mary si Jesus. Yun na, yung plan ng Diyos, mga kapatid, nag-manifest na. Pero nasa mind na ng God, yung plan of salvation, before pa niya ginawa ang sanlibutan. You see? Nauna pa kay Adam, nauna pa sa heaven and earth, nauna pa. Praise God. Sabi diyan, before the foundation of the world. Praise God, no? Hallelujah. Ganyan ka-advance ang ating Diyos, no? Considering, mananalangin ka pa lang, alam niya na ang laman ng iyong puso. Isipan, alam niya na ang iyong kalagayan. Praise God. Ipinanganak pa lang ang bata, may nakaabang na salvation. Di ba mga kapatid? Kaya lahat ng tao ay may nakaabang na salvation. Kaya kinakailangan ma-share ang Word of God para malaman nila na anak, naghihintay lang ang Diyos sa iyo. Yan, no? Praise God. Kaya sinasabi dyan, hallelujah, 2 Corinthians 5:19, to wit that God was in Christ. Kaya balik na naman sa Colossians 2:9. In Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, because to wit that God was in Christ to reconcile us unto Him. Yan, no? Praise God. So si God ang gumawa ng paraan para maibalik niya tayo sa Kanya. Yan, kasi pinag-aralan na natin yung salvation plan, di ba? Praise God. Hallelujah. Kaya yan ang sinasabi sa verse, sa letter B. Letter C, basahin natin sa John 6:63. John 6:63. Yan, isa yan sa favorite verse ko. John 6:63. It is the Spirit that quickeneth. Yan, pag sinabing quickeneth, no, nagre-restore, bringing back to life.
Paano? Yung spirit. It is the spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Yan, no? Kaya ang Espiritu ng Diyos, ang tanging makakapag-restore lang sa'yo, tanging makakapag-bring back lang to life sa tao. At yun ay nagsisimula sa kanyang salita. No? The words, sabi niya dyan, that I speak to you are spirit and they are life. Kaya pag nagsashare tayo, no, hindi tayo nagsashare ng ating opinion or ating talino or ating ideas. No? Ang sinashare natin yung salita ng Diyos. Kailangan dumaan dito, no, sa salita ng Diyos because these are the words of God. And they are spirit. Praise God, no? Pag binabasa natin yan, nararamdaman natin na tayo ay nabubusog sa ating mga spiritual na katawan. Di ba? Praise God. Kaya sabi John 6:63, the Spirit gives life, but flesh profits nothing. Kaya yung flesh natin, wala tayong mapapala dyan, mga kapatid. No, kaya huwag tayo susunod sa ating flesh. Although, many times nag-fall tayo sa sin because of the flesh. Pero this time, we have a hope. Ano yun? Available ang Holy Spirit. Available ang Word of God. Yan ang sabi ni Apostle Paul sa Acts 19:1-6. Noong natagpuan niya yung mga binaptize na ni John the Baptist before the crucifixion. Anong sabi kagad ni Apostle Paul? Have you received the Holy Ghost? Yun, no? Kasi yun ang nagbibigay sa atin ng restoration or buhay. Kaya yan ang una natin tatanungin pag kami nag-claim na sila ay born again or nag-claim na sila ay Christian. Tanungin kagad natin para makapag-umpisa na tayo mag-share. Natanggap mo na ba ang Holy Spirit? Kasi marami nag-claim ngayon na siya ay Christian. Marami nag-claim ngayon na siya ay born again. Pero pag tinanong mo, kung natanggap na ang Holy Spirit, ang sasabihin sa'yo, ano yun? Di ba? Kasi ibig sabihin ng Christian, pag-aari ka na ng ating Panginoong Hesus. At nagiging pag-aari ka lang ng ating Panginoong Hesus kung natanggap mo na ang Holy Spirit. Yan, praise God, no? Sabi sa Ephesians 1:13, pag natanggap mo si Lord, no, tatatakan ka niya, seselyuhan ka niya na ikaw ay Kanya. Yan ang Christian. Kaya huwag tayo makontento sa tawagin tayo Christian or born again. Tayo mismo mag-usisa, mag-assess sa ating sarili kung tunay ka ba. Paano malamang, pastor, na born again ka na ba? Minsan kasi ang born again parang title na lang ng samahan, no? Ang born again ay isang experience, isang karanasan sa pagsunod sa salita ng Diyos, no? Na matatagpuan sa John 3:5, no? Kailangan mong maranasan, mapanganak muli. Di ba sabi sa John 3:6, ang pinanganak sa laman ay sa laman, ang pinanganak sa spirito ay sa spirito. Huwag ka magtaka, sabi niya sa ruler of the Jews, Master of Israel, teacher, praise God, ng people of God. Sinabi niya sa Nicodemus, you must be born again. Di ba? John 3:5. Ang born again ay pamagitan ng water baptism and Holy Spirit, indwelling of the Holy Spirit. Yan ang born again, no? Hindi lang yan basta-basta katawagan. Kailangan maranasan talaga ng tao yan, no? At sino na nakaranas na? Taas ang kamay? Yan. Praise God, no? Kaya kung naranasan mo, ikaw ang tunay na born again. Yan. So sabi niyo mga kapatid, praise God, ang Spirit ang nagbibigay ng buhay. No? Kaya sabi sa Acts 2:38, no? And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Yan, no? Gift yan. Kaya mamaya, itisan natin ang Holy Spirit dahil regalo yan. No? Pag may regalong binibigay sa'yo, hindi yan dadating sa'yo kung hindi ka pupunta at abutin. Kaya kailangan abutin mo. Sabi sa John 7:37 hanggang 39, paano abutin? Itaas mo yung kamay, magpuri ka sa Diyos.
buksan mo o yung bibig at bababaan ka ng Holy Spirit. Praise God, no? Kaya mamaya, tanggapin natin ang gift, no? Nakalagay din sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift, dyan lagi ang gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yan, no? So, dadaan talaga tayo kay Lord Jesus Christ para matanggap ang gift. Yan. Malinaw ang Bible, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi dyan, hallelujah, letter D, Jesus, though robed in flesh, moved in the total power of the Spirit of God. No? Si Jesus Christ, amen, robed in flesh. Ano ibig sabihin nun? Ano yung robe niya? Ano yung covering niya? Yung kanyang flesh. Pero who is inside that flesh? Balik na naman tayo doon. Colossians 2:9, no? The fullness of the Godhead bodily was in Him. Yan. So, ano yung robe? Covering. So, ano yung robe na tinatukoy kay Christ? Yung kanyang katawang laman. Kaya nga, hindi nila makilala si Jesus. No? Praise God. Ano sabi sa John 8:58? Buksan natin. John 8:58. Kaya gusto nilang batuhin si Lord Jesus. Ano sinabi sa John 8:58? Praise God. Amen. Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, ano sinabi niya? I am. Di ba? Kaya nagalit sila. Ano sinabi nila? Wala ka pa ngang 50 anyos, sasabihin mong nauna ka pa kay Abraham? Yan. Isa sa pinag-aral natin. Sino nagsasalita dyan? Yung Espiritu ng Diyos. Yung Diyos mismo na nananahan kay Kristo. Yun ang nagsalita. Pero sino nakita nila? Yung Kristo na 30 years old. Di ba? Anong sinabi dyan ni Jesus sa John 8:58? Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Bago pa si Abraham, ay ako na. Ano ang I am na binigay ni God kay Moses? Di ba? I am that I am. Sabi mo kay Pharaoh, sinabi niya kay Moses, Lord, ano pangalan mo na sasabihin ko sa Pharaoh pagdating ko doon? Ano sabi ng Diyos? Sabi mo, I am that I am sent you. Yan. Praise God. Yan din ang sinabi ni Jesus Christ dyan sa mga Pariseo, mga kapatid. Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Bago pa si Abraham, ay ako na. Ang nagsalita dyan ay ang Diyos sa katawan ng robe, sa katawan ng Kristo. Yan, no? Praise God. Hallelujah. Kaya kailangan unawain natin, mga kapatid, no? Ang salita ng Diyos. Hindi tayo pwedeng mag-pick lang ng verse. At ito, ibig sabihin, we need to know the story in the Bible. No? Dahil sa ating pag-aaral, Scripture interprets Scripture. Yan, no? Ang nag-i-interpret, ang nagpapalinaw sa Old Testament ay ang New Testament. No? Kaya hindi sila pwedeng paghiwa-hiwalayin. Dahil ang Old Testament ay shadow ni Jesus Christ. Yan. Praise the Lord. Kaya sabi niya, no? Jesus, though robed in flesh, move in the total power of the Spirit of God. No? Kaya gusto siyang batuhin ng mga Pariseo. Bakit? Sabi nga dyan sa book of John, mga kapatid, no? Hindi ka namin papatuhin. Hindi ka namin gustong patayin dahil sa mabubuti mong gawa. Gusto ka namin patuhin, patayin, dahil sa sinasabi mong nauna ka pa sa Diyos. Nauna ka pa kay Abraham. Sinasabi mong ikaw ang Diyos. Naiintindihan nila ng malinaw, mga kapatid. Sa panahon nila, wala po silang pananampalataya about Holy Trinity. Walang Holy Trinity sa panahon nila, sa mga Hudyo, sa mga Pariseo. Wala silang ganun, mga kapatid. Hindi katulad sa ating panahon. No? Alam lang nila, one God.
one Father. Yun lang ang alam talaga nila. Kaya nagsalita si Jesus ng gano'n mga kapatid, galit sila kay Jesus. Kasi sinabi ni Jesus, bago pa si Abraham ay ako na. Kaya gusto na lang batuhin si Lord. At si Lord dyan ay tumakas mga kapatid dahil hindi pa napapanahon na siya ay ipako. Praise God. Hallelujah. So sabi dyan, no? If, number 2, yung pa yung number 1 kanina, no? Ano yung number 1? The flesh does no miracles. Walang ginagawang miracles ang flesh. Kundi yung Espiritu ng Diyos na nasa flesh. Praise God. Number 2, and greater works than this shall he do. Praise God. So kanina, ang Espiritu ng Diyos ay na kay Kristo. At sinasabi dyan, yung laman niya hindi gumagawa ng milagro. Ang sinabi dyan, yung Espiritu na kay Kristo ang gumagawa ng milagro. Yan. Pero dito sa pangalawa, mga kapatid, buksan natin sa John 14:12. Kanina, praise God, hallelujah, ay before that. Ngayon, basa natin sa John 14:12. Sabi dyan, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. Yan. The works that I do shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto the Father. Kanina, yung Holy Spirit na kay Christ, no? Yun yung Spirit of God, yun yung Diyos na nananahan sa Kanya, yung gumagawa ng milagro. Sa pangalawa, sinabi naman niya, sa John 14:12, higit pa dito ang magagawa niyo. Hindi na si Christ, hindi na siya. Yung tao na, yung mananampalataya na sa Kanya, ang gagawa ng mga milagro tulad ng ginagawa ni Kristo. At sabi niya, higit pa doon. Di ba? Bakit? Sabi nga dyan, because I go unto the Father. Ibig sabihin siya ay aalis na. At yun nga yung nangyari nung siya umalis, bumalik siya in the form of the Holy Spirit. Yun yung tinatanggap natin na Holy Ghost. Indwelling, Holy Ghost baptism na nararanasan natin mag-speak in tongues nung tayo ay nakatanggap. At yun din ang nangyari sa mga apostol, sa mga disciples sa Acts 2:4. Nung naka-receive sila ng Holy Ghost, no, nagpabuhay sila ng mga patay, naglayad sa mga may sakit, gumagaling. Because the same Holy Spirit that was in Christ was also in the bodies of the apostles, of the disciples, of the church, of the believers. The same Holy Ghost, the same Holy Spirit, hindi iba. Yan, praise God. Kaya sabi niya sa John 14:12, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Yan, kaya nararanasan natin yung mga milagro. Praise God, no? Yung mga tao hindi naniniwala, hindi mahalaga yun. Ang mahalaga, ikaw na nakaranas na, nakatanggap na ng Holy Ghost, nag-speak in tongues na, no? Nakatanggap ng Holy Ghost, panampalatayaan mo dahil utos na yan. Sa Mark 16:16, they that lay hands on the sick, they shall recover. They shall speak with new tongues. No? Magka-cast out sila ng devils. Yan yung mga nangyayari at napatunayan natin yan, mga kapatid. Not because magaling si pastor o magaling si Brad o magaling si sister. No. Walang connection yan sa ating flesh. But the Holy Spirit na ating tinanggap, yun ang gumagawa. Yun ang sinasabi dito sa John 14:12. Praise God. Hallelujah. Kapag nag-layers tayo, no, huwag kang pipikit. Yan, no? Manood ka sa gagawin ng Holy Spirit na nasa iyong katawan. Maging excited ka sa gagawin ng Diyos dahil nasa iyo ang Holy Ghost.
Naniniwala ba tayo? Talaga? Sige, mamaya Yung mga may sakit dyan, magsabi na para mapatungan ng kamay mamaya at makakaranas ka ng kagalingan. Praise God. Yung mga nagdududa dyan, magtapat ka para mapatungan ka ng kamay. Tanggalin yung spirito ng pagdududa at mabuo ang pananampalataya. No? Sabi niyo, they shall lay hands on the sick. Ang sick dyan, hindi naman physical lang, pati spiritual sickness yan. Praise God. They shall recover. Di ba? Praise God. Kasi sabi niyo mga kapatid, no? Greater works than this. Hallelujah. Sabi niya, no? Greater works than this shall he do. John 14:12. Amen. No? Letter A. The works of Jesus are so mighty. Amen. Yet, he said the church would do greater still. Alam naman natin yung mga ginawa ni Lord, di ba? Talagang super mighty yung mga ginawa ni Lord, mga patay na nabubuhay, yung mga may sakit gumagaling, yung mga mata na bulag nakakakita, yung mga pilay nakakatalon, nakakalakad, yung mga pipi nakakapagsalita. Pero sabi ni Lord, sa church, this time sa church, hindi na sa kanya, bakit? Wala na siya eh. Umalis na siya eh. Kaya nga nagbuhos na ang Diyos ng Holy Spirit. The same Holy Spirit na kay Kristo Jesus ang natanggap natin mga kapatid. Minsan hindi nag-work kasi nagda-doubt yung flesh mo. Yun ang malaking hadlang. Pag nag-doubt ka, wala na mangyayari. Pero kung excited ka, manood kung anong gagawin ng Diyos sa pinapatungan mo ng kamay, magtiyaga ka lang, ipapakita sa iyo ng Diyos, may mangyayari. Amen? Excited ba tayo? Praise the Lord. Amen. Excited ba tayo? Ayan, ganyan. Excited ba tayo? Praise the Lord. Kaya mamaya mga kapatid, no? I-apply natin yan mga kapatid, no? Dahil may Holy Ghost ka na. Kung wala ka pang Holy Ghost, huwag ka muna pumatong ng kamay, no? I-desire mo muna tanggapin ang Holy Ghost. No? Dahil ang power, sabi nga, no? Dumadating, natatanggap after ng receiving of the Holy Spirit. No? Kung hindi mo pa naranasan mag-speak in tongues, kasi ang pagtanggap ng Holy Ghost, no, initial evidence ay yung pagsalita ng iba't ibang wika. O, di ba naranasan natin yan? Nag-hallelujah ka, ikaw mismo naging saksi, but iba ang lumalabas. Nag-hallelujah ka naman, pero iba ang lumalabas. Yun kasi ang initial evidence, no? At pinag-aralan natin yan sa mga previous lessons natin, no? Na nagsasalita ng iba't ibang wika, nag-speak in tongues ang lahat na nakareceive ng Holy Ghost. Yan, no? Kaya pag nakareceive ka na ng Holy Ghost, nag-speak in tongues ka na, yan, meron ka ng power. Yan, i-exercise natin yung mga kapatid. Kasi sabi niya, sinabi niya sa church, hallelujah, the works of Jesus are so mighty. Yet, he said, the church would do greater still. Yan, ang tanong muna, paano ba nagiging Church of God? Yan, no? Bago ka mag-claim, no? Tanungin mo muna sarili, church ka na ba ng Diyos? Kasi usually ang inisip ng tao, pag sinabing church, ito, church building, o kaya maraming tao, hindi po. No? Ang church ay kahit isang tao lang, ay church siya of God. Saint siya of God. Pag siya ay baptized in the name of Jesus Christ, ano ibig sabihin nun? Pag baptized ka in the name of Jesus Christ, natubos ka na. Yan. Praise God. At pag ikaw ay nagpatuloy sa pananampalataya, natanggap mo ang Holy Ghost or Holy Spirit or Comforter, marami katawagan sa Kanya. Praise God, no? Ikaw ay nagiging Church of God. Amen. Hallelujah. Kasi sabi niya, no? Buksan natin mga kapatid, paano ba nagiging church? Sabi sa Matthew 16:18 hanggang 19. Ito ang isang controversial, no?
kung bakit hindi daw si Peter ang dapat sundin. Bakit daw ang Matthew 28:19 ang dapat sundin dahil si Jesus daw ang nagsalita doon. Ito ang hindi kasi na ituturo sa maraming church na ibinigay ng Diyos ang kapangyarihan kay Apostle Peter para makapag-umpisa ng church. Binigay ng Diyos, nireveal ng Ama, praise God, at binigay ng Ama, ng Diyos, ang susi kay Apostol Pedro. Amen. Basahin natin, Matthew 16:18. And I say also unto thee. If we read backwards, dyan po natin makikita, no, na kay Apostle Peter ni-reveal. Kasi sabi ni Jesus dyan, kung umpisa natin sa Matthew 16:13, nagsasalita si Jesus. Buksan natin, Matthew 16:13. No? Nakapaikot sila. Praise God. Sa Matthew 16:13, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? Tinanong niya kanyang mga disciples, sino daw ako? Hindi niya tinanong first time yung kanyang disciples. Ang tinatanong niya sa mga disciples kung ano ang tingin ng mga tao sa labas ng disciples kung sino siya. Yan. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples saying, Who do men say that I, the Son of Man, am? At sumagot sila. And they said, some say, Lord, sabi ng iba, some say that thou art John the Baptist. Amen. Praise God. Patay na si John the Baptist nung time na yan, mga kapatid. Praise God. Some, ang iba naman, Lord, ikaw daw si Elias. Praise God. Hallelujah. And others, ikaw naman, Lord, si Jeremiah, yung weeping prophets. Praise God. Ano pa? Or Lord, isa ka daw sa mga prophets. Yan. Kaya ang iba nga, tinuturo, si Jesus daw ay propeta lang. Praise God, no? They all mentioned names, pero different na panahon, pero they have one thing in common. They preach the kingdom of God. Yan. They teach about God's word. Hallelujah. Mga ginamit to ng Diyos. Pero hindi pa rin na tumpak yung sagot. Hindi pa rin na itama yung sagot. Yan ang mga hula. Yan ang mga tingin ng mga tao kay Lord Jesus noong panahon na yon. So this time, tinanong niya ang kanyang mga disciples. He said unto them, But whom say ye? Kayo, sabi ni Jesus. Sino ako? Say ye that I am. Amen. Sumagot si Simon Peter. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ. Hindi sinabi, Thou art Jesus. Ang sinabi niya, Thou art the Christ. Hindi sinabi, Thou art Christ. Kasi pag sinabi, Thou art Christ, nagiging pangalan yung Christ. No? Ang Christ po ay hindi pangalan kundi title ng kanyang bugtong na anak. Title ng tao na nangangulugang Messiah. Amen, no? Hallelujah, na yung mapapako. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Ano sinabi ni Jesus? And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah. Yan, no? Hallelujah. Simon Bar-Jonah. Kasi hindi pa napapalitan na Peter yung pangalan niya at that time. So yung pagbasa, pagsulat ng Matthew ay pag-urong sulong, mga kapatid. Pero bumalik na sa present nung sila yung nag-uusap. Anong sinabi ng Lord? Blessed art thou, Simon Bar-Jonah. Ano yung sabihin ng Bar-Jonah? Anak ni Jonah. Tatay niya ang pangalan Jonah. Blessed art thou, Simon. Simon talaga ang pangalan niya. Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Hindi mo ako nakilala dahil sa mga flesh and blood na ito. Ano yun? Dahil sa mga kasama mong tao ngayon. Hindi sila ang nag-reveal sa'yo. But my Father which is in heaven. Ang Ama, ang Diyos, ang nag-reveal
kay Peter kung sino si Christ. Yan, no? At sabi dyan, 18, and I say also, hindi natapos doon, unto thee, sabi niya, no? And I say also unto thee, that thou art Peter. Yun. Doon na dagdagan yung pangalan niya. No? Naging Peter. Amen. Thou art Peter. No? And upon this rock, I will build my church. Amen. Binigay ng Diyos, mga kapatid, no, ang revelation kay Peter kung sino si Christ. Kaya nagtatanong si Christ, mga kapatid, no, kung sino siya. Dahil kailangan malaman ni Christ as tao kung kanino ibibigay ng Ama o ng Diyos ang susi ng kaligtasan bago siya umalis. Yan yung story yan, mga kapatid. Kasi sabi niya, and I say also unto thee that thou art Peter. Hindi sinabing thou Peter, praise God, no? Thou art, praise God, ikaw ay Pedro. Ano ba yun? Basta natin, John 1:42. Ano ba ibig sabihin yan, mga kapatid? John 1:42. Nagbabalik tayo dyan mamaya. Hallelujah. And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, thou art Simon, the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas. Mula ngayon tatawagin itang Cephas, which is by interpretation, a stone. Yan, bato. Praise God. Balik tayo doon sa Matthew 16. No? Mula ngayon tatawagin kitang Peter. Yan, na ibig sabihin, stone. Cephas, stone. Kaya sabi niya, thou art Peter, ikaw ay stone. Praise God. And upon this rock, ano yung rock doon? Yung si Kristo. Yung revelation ng Father kay Peter. Yun yung rock. Yan, praise God. Hallelujah. Hindi si Peter, si Peter yung stone. No? Pag pinasag mo yung rock, magiging madami ang stone. Yan, no? Kaya tayo ay stone. Praise God. No, pero tayo lalali. So sabi niya mga no? Upon this rock, bakit lumampas na yata sa 26 na? Matthew 16:18. Yan. Amen. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Ano yung rock dun? Yung revelation ng Ama kay Peter kung sino si Kristo. Si Kristo yung rock na nireveal ng Father kay Peter. Kaya sabi doon, upon this rock, wala namang bato doon na tinuturo si Jesus. Yung sinasabi dyan ni Jesus na yung rock na yan ay siya. Yung foundation ng church ay dapat na sa revelation kung sino si Jesus Christ. Kaya sabi niya, no? And I say also unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Praise God. Hallelujah. And the gates of hell shall not prevail against it. At yung gates, pag sabing gates, entrada ng hell, ano yun? Impyerno. Hindi man tatagumpay si kamatayan sa iglesia ng Diyos. Kapag binawian ka ng buhay, hindi ka papunta sa impyerno. Papunta ka sa kaharian ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. At sabi niya dyan sa 19, bakit? Ba't hindi magtatagumpay? Ang gates of hell shall not prevail against it. No? Sabi niya, no? The gates of hell shall not prevail. Pag sinabing prevail, no? Hindi magtatagumpay ang gates of hell sa'yo. Pag sinabing hindi magtatagumpay, ibig sabihin, pag ina-atake ka, hindi kamatayan, pag binawian ka ng buhay, hindi siya magtatagumpay. Bakit? Bayad ka na. Kailan ka naging bayad? Verse 19. Ayan na. And I will give unto thee the keys. Look at the word keys with S. Maraming susi. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed
in heaven. Yan. Kaya sabi sa 20, then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Yan. Hindi sinabi that he was Jesus Christ, that he was Jesus the Christ. Yan. Yung Messiah. Kasi bakit? Hindi pa napapanahon. Pero nilipil na, binigay na ang susi kay Peter. Kaya nung dumating yung time na sila ay naka-receive na ng Holy Ghost, yun na yung susi. Sino sumigaw sa Acts 2:38? Si Peter. Di ba? Ano sabi ni Peter? Repent! Then Peter said, Acts 2:38, then Peter said, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promises unto you and your children and to those that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Hanggang ngayon, people can repent. Hanggang ngayon, people can be baptized in the name of Jesus Christ. Hanggang ngayon, people can receive the Holy Ghost. Praise God! Kaya makita natin sa Acts 2:8, sino nagbigay? Si Peter. Sino ang pumunta sa Acts 8:16? Naghayo si Philip. Pero pagdating sa Holy Ghost baptism, si Philip pa hindi. Umuwi pa siya ng Jerusalem. Praise God. Naghayo siya sa Samaria eh. Pero pagdating sa Holy Ghost baptism, pero baptized na sila. No? Pinuntahan pa niya si Philip. Si Peter. Nasa natin, Acts 8:14. Praise God. Naghayo si Philip at sila'y tumanggap. Yan, Acts 8:14. Praise the Lord. Hallelujah. Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, paano na receive? They sent unto them Peter and John. Bakit? Na kay Peter ang susi. Yan, no? Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John, who when they were come down, prayed for them that they might receive receive the Holy Ghost. 16, for as yet he was fallen upon none of them, only they were baptized in the name of the Lord Jesus. Yung pala sinasabi sa 14, no? Yung tumanggap, nagpabaptize na kasi sila in the name of Jesus Christ. Yun yung sinasabi sa Bible na pagtanggap. Hindi lang panalangin, kundi pagsunod. Pero sabi niyan, hindi pa sila pinababaan ng Holy Spirit pagdating sa 16, no? Kaya sabi sa 17, then lay they their hands on them and they receive the Holy Ghost. Sino pumunta dyan? Si Peter. Sino sa Acts 2:8 sa mga Jews? Si Peter. Sa Samaria? Si Peter. Sa Acts 10:44? Si Peter. You see? Dahil kay Peter binigay ang susi ng Kingdom of God. Di ba? Praise God. Hallelujah. Kaya doon nagiging church ang tao. Kaya tayo napunta dyan. Dahil ang sabi dito, maging ang church gagawa ng himala. Praise God, mga milagro greater than what Jesus Christ had done. Why? Ganyan din kasi. Pag nagpabaptize ka in the name of Jesus Christ, you have been paid. Ano pa? Pag naka-receive ka ng Holy Ghost, you have the Spirit of God. The same Holy Spirit that was in Christ, sa Holy Spirit na iyong tinanggap. Kaya may Holy Spirit ka, may power ka, the same ang magagawa mo, kaya huwag ka magduda. Dahil ang Holy Spirit na kay Christ, yun din ang Holy Spirit na nasa iyong katawan. Di ba? Kaya maging excited tayo. Huwag tayo magduda. Praise God. Huwag tayong magdalawang isip, mga kapatid, no? Maging excited ka, gagamitin pala ako ng Diyos. May Holy Spirit pala ako. May power pala. Gamitin ko ito. Praise God. Maglihans ka sa may sakit. Amen. Hallelujah. Kaya sabi dyan, no? Amen. The words of Jesus are so mighty, yet He said the church would do greater still.
So, mangyayari yan, no? Kaya ang church, mga kapatid, no, na walang nangyayaring activity, walang nangyayaring spiritual, no, ay dead church. Praise God. Iglesyang patay, bakit? Hindi kumikilos ang Holy Ghost. Yeah, no? It's either number one, walang Holy Ghost ang church. It's either number two, doubtful ang church. Pero glory to God, nangyayari dito sa church na ito, mga kapatid. Dahil nananampalataya tayo at alam natin yung Holy Spirit na nasa ating katawan ay Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kaya sabi dyan, Amen. Letter B. What was the secret to the power of the Messiah? Ano ba ang secret sa power ng Messiah? Ano ba ang secret sa power ni Lord Jesus Christ? Ito, tingnan niyo mabuti para maranasan natin na mag-activate na talaga. Ano ba yung sekreto sa power, kapangyarihan ni Lord Jesus Christ? Number one, He was possessed by the Holy Spirit of God. Amen. Hallelujah. Siya ay puspos ng Espiritu ng Diyos. Kaya kung gusto mong maranasan yan, kung gusto mong magpagamit sa Diyos, ay hindi basta-basta. Magpakapuspos ka sa banal na Espiritu ng Diyos. Hindi pwede nga malamig ka. Kaya nga, di ba sasabi ko sa inyo, bago ka mag-lay hands dyan, magpakapuspos ka muna dyan. Baka malamig ka at naghahanap ka ng manalay hands. No? Magpakapuspos ka muna. No? Lagi ka nag-pray and fasting sa bahay mo. Filled ka ng Holy Ghost. Para hindi laman ang nangingibabaw sa iyo, kundi Spirit of God. Lagi tayong filled ng Holy Ghost. Yan ang number one na susi. Kung gusto mong maranasan ang kapangyarihan ng Holy Spirit na sa iyong katawan, kung gusto mong pag nagpipray ka, nasa isip mo pa lang, nangyayari na. Kailangan filled ka ng Holy Ghost. Iba yung naka-receive sa field. Praise God, no? Pag filled ka, naka-receive ka. Pero iba yung puspos sa Holy Spirit. Kasi may mga nakatanggap ng Holy Ghost na hindi na ulit na puspos, no? Malamig na. Involved sa sanlibutan. Kaya hirap maging sa altar calling. No? Kung sa altar calling pa lang ay hirap ka na, huwag ka na mag-lay hands. Unahin mo sarili mo. Yan, no? Kailangan tayong filled. He was possessed by the Holy Spirit of God. Amen. Number two, His flesh was out of the way. Yung flesh niya, hindi naging hadlang. Paano ba maging hadlang ang flesh kung meron kang doubt? Yan. Kung you are living in sin. May mga ganyan, may Holy Ghost na, living in sin pa, nagpapatuloy pa sa kasalanan. Kung ikaw ay hindi surrendered heart sa Kanya, paano makakakilos ang Holy Spirit sa anak ng Diyos kung siya mismo unfaithful to God? Di ba? Kailan natin yan, mga kapatid, no? Praise God. His flesh was out of the way. Amen. Philippians 2, 6 hanggang 7. Basa natin. Philippians 2, 6 hanggang 7. His flesh was not an obstacle. Praise God. Or hindrance. Hindi hadlang ang kanyang katawang laman. Praise the Lord. Sabi sa Philippians 2:6, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. 8. And being found in fashion as a man, he humbled himself. Yeah. And became obedient unto the death, even the death of the cross. Kung si Christ, tanda natin, si Christ, kung siya'y nahig sa laman, meron siyang human will. Meron siyang free will. Pero pinili niyang mag-submit. Hindi niya ginamit yung kanyang pagka-Diyos dahil alam niya ang kanyang ministry.
Sinorender niya ito. Nagpakumbaba siya. Namuhay siya bilang tao. Ganyan din tayo dapat mga kapatid. May Holy Ghost ka na. Dapat huwag natin na hayaan na yung flesh natin ang mag-ihatak. May Holy Ghost na ako. Kaya ko yan. Wrong! Yan, yung flesh natin, no? May Holy Ghost na ako. Kaya ko yan. Wrong! Hadlang yan! Para mo nasabing, ako may kapangyarihan. Hadlang yan. Walang mangyayari. Kinakailangan yung flesh natin, hindi maging obstacle. Ano ba yung mga obstacle? Sins. May Holy Ghost ka, pero you are sinning. Paano makakapag-work ang Holy Ghost sa sinful flesh? Hindi mag-work. Praise God. Ba't yung sinasagot ni Lord? Dahil sa mga ganyan. Kaya ang gusto natin tunay na makakilos ang Holy Ghost sa ating mga kapatid. Praise God. Ang kailangan yung flesh natin is out of the way. Ano yung out of the way? Hindi siya hadlang para yung Holy Ghost ay makakilos. Yan. Understanding the power within us. Hallelujah. Kasi sabi niyan, His flesh was out of the way. Ano sabi diyan mga kapatid? Being found in fashion as a man. Di ba? Alam natin, may Holy Ghost na tayo. Alam natin, may power na tayo. Pero dapat di tayo nagpamataas. Dapat humble pa rin tayo. No? Dahil una sa lahat, blessed ka na. Yung katawan mo, gagamitin ng Diyos para mag-reconcile ng kaluwasan niya. So, kailangan maayos ka. Ang kotseng sira ay inaayos para magamit. Di ba? Praise God. No? Kaya kung ikaw ang may Holy Ghost at medyo may mga kasiraan pa, dapat magpaayos ka muna bago magpagamit sa Diyos. Mula utak, mula isip, mula puso, katawan. Praise God. Balikan natin mula sa 6. Ano sabi dyan? Who being in the form of God. Sabi nila, tao lang daw. No. Jesus Christ was God in the flesh. 1 Timothy 3:16, no? Pero dahil sa kanyang ministry, alam niya ang kanyang ministry. Amen. Hindi niya inaring pumantay sa Diyos. The Spirit of God was also with him that time. Kaya pag sinabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Sino nagsalita doon? Yung kanyang flesh as a son, bumigay na rin. Nag-pray siya 3 times. Kung maaari, huwag na siya mapako. Ano yung sabihin nun? Yung flesh niya, bumigay na rin. May takot din. Pero kahit na siya ay nahirapan, kahit na siya ay natakot, kahit nakapag-pray ng ganun, siya ay patuloy na nag-submit. Di ba? Kaya nagtagumpay, mga kapatid. Praise God. Kaya ganun din sa ating mga kapatid. No? But made himself of no reputation. No? Alam niyo mga kapatid, ang Holy Spirit of God hindi gagana sa atin kung binibigyan natin ng halaga ang ating reputasyon kaysa sa plano ng Diyos. Ay, ano ko president ako ng kumpanya, hindi pwedeng humble-humble ako. Kailangan boss ako. Reputasyon. Di ba? Paano kikilos ang Diyos sa atin mga kapatid? Kung tayo ay mapagmataas. Kung tayo ay all-knowing. Di ba? Praise God. No? Ang reputasyon mo, dahil anak ka na ng Diyos, may bago ka na. Anong bago mo? Humility. Humbleness. Wise yan. Wise yan. Bakit? Mukhang mababa, nasa humility, nasa surrender, pero wise. Bakit? Because I am after your soul. Di ba? Praise God. Kung itatas ko ang aking sarili, I am after my reputation, myself. Hindi makita saan si Christ. Di ba? Pero kung bababa ako, wise ka. Di ba? Kaya huwag natin bigyan ng halaga yung ating reputasyon. Praise God. Sa pagiging laman. Kundi, no? Hindi ko sinabing hindi ka na mag-aayos.
Hindi ko sinabing hindi ka na mag-iingat sa iyong pag-uugali o gesture o lifestyle. Hindi. Ang ibig sabihin mga kapatid, no? Yung ating reputasyon, no? Ay ibababa natin yan sa plano ng Diyos. Kasi minsan na nagiging hadlang eh. No? Ayaw ko maghayo, ayaw ko sumakay sa tricycle. O, di ba? Kakahiya. Reputasyon. Wala bang tagahatid sundo? Di ba? Reputasyon. Praise God. Yung klaseng sasakyan yan, walang kulay. Praise God. Hallelujah, no? Kaya isurrender na natin ating reputation sa will ni God, sa plano ng Diyos. Kailangan yung flesh natin hindi maging obstacle, hindi maging hadlang o hindrance sa plano ng Diyos. Bakit? Anak ka na ng Diyos. Ang buhay mo dito sa lupa, mula nung binaptize ka na in the name of Jesus Christ, mula nung na-receive ka na ng Holy Ghost, hindi na ikaw ang nagmamay-ari sa iyo, kundi si Kristo na. Kaya lahat ng plano mo sa buhay, ipaalam mo sa Kanya dahil siya na ang nagmamay-ari sa iyo. Amen! Praise God! No? Pag-rapture sa ka pupunta, babalik sa lupa. Hindi, dire-diretso na yan. Dire-diretso na yan. Kaya habang nasa lupa, take opportunity, no? Na tayo ay magamit ng Diyos. Amen? Kaya sabi dyan, yan yung pangatlong susi, mga kapatid. He sought, ito na yung pangatlo. So kanina, no, he was possessed by the Holy Spirit of God. Ito yung mga, victory, na keys. Number 2, his flesh was out of the way. Yan yung kakatapos na natin. Pangatlo, he sought only to glorify the name of the Lord. Di ba? Paano ka makakapag-glorify kay Lord kung ang ginag-glorify mo yung sarili mo? Di ba? Praise God. Ikaw ang bababa para maitaas mo ang Panginoong Hesus. Yan. Praise God, no? Hallelujah. He sought only to glorify the name of the Lord. Yan. Ang tatlong susi, mga kapatid. Number 1, meron ka na. Ano yun? Filled ka na ng Holy Ghost. Magpa-apustos ka. Alam niyo, mga kapatid, ang puspos ng Holy Ghost, hindi na yan tinuturuan magpakumbaba. Marunong magpakumbaba yan. Dahil ang hindi puspos, hirap na hirap magpakumbaba. Dahil puspos yan sa laman. Praise God, no? Kaya magpa-puspos ka sa Holy Ghost para yung will ni God, hindi ka mahirapan mag-surrender. Hindi ka mahirapan mag-submit. Praise God. At dahil dyan, yung number 3, mag-i-enjoy ka mag-glorify sa pangalan ng Diyos. Amen! Praise God! Hallelujah! So dyan tayo nagtatapos ngayong araw, mga kapatid. No? Dahil marami pa po ito. Marami pa. Ang ating sunod na subject ay the works of our Lord. Yan. Ano man yung works of our Lord, magagawa din natin. Dahil sinabi niya yan, you shall do greater than this. Amen. To God be all the glory. God bless everyone in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah.